I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hey everyone, it's me again. Hello universe. So yan, shoutout sa inyo mga beswa. Yan, mayroon tayong upload videos. Update, ito. Kahapon kasi nagkaroon po ng House Committee tungkol dito guys. Hearing, tungkol po dito sa problema kung bakit yung bigas, presyo ng bigas tumaas, no? At iba pang sa iba't ibang dako. Kaya itong kahapon, sayang hindi ko lang na i-live kahapon talaga namang naggisa itong mga importers at saka mga retailers at ang mga traders, mga kababayan. Ito po ang malaking problema ng bansa talaga. Itong mga smuggling na mga traders. Hindi po lahat ng traders ay pareho silang mga smuggling. Hindi mayroon talaga, as in dekada na po ito, matagal ng panahon na nangyayari sa bansang Pilipinas pero hindi pa masugpo no? Ito yun si Congressman Kiumbo. Sabi niya po dito, tingnan niyo, basahin ko Sabi Congressman Stella Cumbo laments the piteous state of rice prices in the country despite the massive movement undertaken by the Batasang Pambansa and Malacanang. Agay, may excess supply. Kung ano ang kailangan natin na bigas ay mas mababa sa kung ano ang meron tayo. At kapag may excess supply, dapat bumaba ang presyo. Pero bakit hindi bumaba? Iyon ang problema. 'Di ba? Kung sapat naman ang supply, tama nga naman siya. Bakit? Mataas pa din. Sino ang may problema, mga kababayan? Either traders, suppliers, or retailers. Kayo pong bahalang umusga. Katulad po doon sa aking nakikita, may problema dito. Siguro sila lahat. 'Di ba? Yung importers, ibibenta nila sa kumukubra sa kanila. Papatong sila. Hindi natin alam kung ilan ang patong. Halimbawa, 4 kilo is 35. Binili ng supplier yan, ng supplier doon sa nag-import ng bigas ng 35 per kilo. Tapos ito naman si suppliers, ibibenta niya doon sa mga retailers na 39 to 40. 'Di ba? Ito naman si retailers, ibibenta niya sa palengke 44 to 46. Di kayo naloka. Minsan ang iba, dinudubli pa ang patong. Iyon ang problema, mga kababayan. Kapwa mo Pilipino pa, ginagatungan ka. Pero bakit hindi bumaba? Yun ang tanong. Ito. Nakita natin sa presentasyon ng PSA. Klarong-klaro na mayroong pagsasabwatan. Ayun. 'Di ba? Kailangan yan masawata yung mga nagsasabwatan na yan. Kawawa talaga ang Pilipino, mamayang Pilipino, lalo yung hindi nakaka-afford na bumili. 'Di ba? Paano ka naman umasinso kung ganito yung mga klaseng mga tao? Wala din. Dekada ng ganito, guys. Walang asinso ang Pilipinas. Why? It's all about money. Hindi man lang inisip yung kapwa Pilipino rin na kailangan din nila ang tulong ng itong mga importers na ito, mga retailers, kasi kung mababa ang binta nila sa palengke, di ba ginhawa yan? Nakakaluwag sa kalooban. Tanga, may sabwatan talaga. Tuloy. Nasa kamay yan ng importers at traders. You see? Importers, traders na yumaman po ng 13 billion dahil sa pagbaba ng taripa. Pero withhold nila ang rice tax sa ngayon. 'Di ba? Sabi pag hindi ilalabas nila yung mga bigas nila. Ibibenta nila na mas mahal. Talagang kumikita talaga naman sila, mga kababayan. Itong mga to ang pahirap Siyempre ang mga retailers, may mga retailers na balasubas, mahilig manggagatong. Hindi lahat sino nga yung yumaman? Sabi, importers at ang traders.
O yan o, dapat nasa bandang 35 pero ngayon malinaw na ito ay pagsasamantala. Naku, natural. Obvious na obvious. No, 'di ba? 35 per kilo. Oh, dapat 35. Ngayon, ano nangyari? Bakit umabot ng 50? 52, ang iba 60. Oh my goodness. Oh, ano po ang kapalagayan nyo guys, no? Pagkawala na nila ang rice tax nang sa gayon bumaba na ang presyo, maawa naman sila sa taong bayan. Ito ang problema. Itong mga importers at ang mga traders. Sabi ko nga, mga kababayan, pag mahina na talaga rin ang supply, pag walang tag-ani, hindi na tag-ani, ang ginagawa itong mga traders na importers na ito, ilalabas nga nila yan sa market. Dublihin nila ang patong. Sila ang talagang kumita. Tama. Si Congressman Kiambo. Ayan o. Ano guys ang kapalagayan nyo? Ito pa yung sinabi ni Congressman Salceda. Yung sinabi ni Congressman Salceda, ipinilawanag ng House Quinta Committee ngayong Martes, December 10, ang mga top rice importers ng bansa na inakusahan na pagmamanipula ng presyo ng bigas upang mapanatili di umano ang mataas na presyo nito sa kabila ng ipinapatupad na tarifa deduction ng gobyerno upang ito ay maging abot kaya sa mga mayayaman. You see guys, pinirmahan ni Pangulong Marcos Jr. ang batas na yan, Tarifa Act Law, para bumaba. Kaso ang problema, bakit nga hindi bumaba? Di ba? Supposed to be, ang magbe-benefit talaga ang mamamayang Pilipino. Di ba pag bumili ka na mas mababa, mas murang bigas, nakakaluwag ng loob. Di ba? Nakakagaan 'yon. Kaso lang ang problema, ang mahal nga 52, 55. 60 pa. Ito may malaking problema ng bansa talaga. Dekada na ito not only the Marcos administration, but in the past talaga. Talaga may sabuatan Ito dapat ito sugpuin itong mga ito. Hanapin itong mga warehouse nila. Malay mo, mga warehouse nila walang permit. Kulurom pala. Patay tayo dyan. See? Lalabas nila ang bigas nila pag wala nang tag-ani, hindi na tag-ani. Wala na gaano nagsusupply. Tapos ibenta ng mahas-mahal. Kawawang mga Pilipino. Paano ka-asensyo guys kung ganito ang mga tao, di ba? Lumitaw sa inisyal na investigasyon ng House Quinta Committee na ang pagpapalutang ng espekulasyon sa retail rice price of at kakutsabahan sa hanay ng mga importers ang nagpapataas ng presyo ng naturang produkto. Mga dilis, alam nyo naman ngayon kung sino may salarin. Hindi po si Pangulong Marcos Jr. Ginagawa niya na ang kanyang best sa pamamagitan ng pagperma ng Tarification Act Law para ang mga presyo ng bigas. Kaso lang, itong problema ng mga Pilipino ngayon, yung mga smuggling na ito. Maraming smuggler sa bansa, sa totoo lang. Di ba? Wala kay Pangulong Marcos Jr. ang problema. Nasa mamamayang Pilipino. Hindi ko sinabi sa lahat dito sa mga, ang problema nasa mga importers at mga traders, mga beswa. Kabilang sa mga top rice importers na ipinatawag ng Kamara ay ang BLY Agri-Venture Trading, Atara Marketing Incorporation, Horizon Free Enterprises Incorporation, Macman Rice. Yan, lahat yan. Nakita nyo sa screen? Ang dami niyan. Siyempre guys, may sabuatan talaga yan. Kasi malaking pera Pera ang pinag-usapan dito mga bes. Ayaw nakatutok ang Quintacom na binubuo ng Waste and Means Trade and Industry, Agriculture and Food Social Services at Special Committee on Food Security sa top 10 rice importers, kumukontrol di umano sa 36% ng total rice imports. Oh my goodness. Hindi nyo ba alam mga kababayan? Number 1 tayo na nag-import sa buong mundo. Di ba? Sa panahon ni Makoy, ni Apolacay,
tayo po ang nag-exports. Pero nung dumaan ang mga panahon, agay, wala na. Kawawang Pinoy, kawawang Pilipinas. Tayo na. Ayan o. Number 1 tayo kaya na importer sa buong Southeast Asia or buong mundo. Naku, parang nakakahiya naman. Kaya ang Pangulong Marcos Jr. gumagawa ng paraan, guys, para maiwasan ito. Wala naman problema mag-import ka ng mag-import ng bigas. Pero pag talagang gipit, wala namang problema, pwede ka mag-import. At isa pa, ibenta mo ng tamang presyo. Kaso lang, yung mga importers na ito, ay, sus Maria Josep, mahilig manggatong Tuloy. Napag-alaman din ng joint committees na hindi rehistrado sa Securities and Exchange Commission, ang SEC, ang BLY Agri. Ay, sus Maria Clara, Santa Sima. Di, kumpiskahin nyo na. Ito ang problema. Bukod pa hindi rehistrado, ang mga ito, nanggagatong pa, malaki ang kita, ay talagang smuggling ito. Mga salot talaga sa lipunan. Sila nga talaga ang may kagagawan. Ngayon, makikita nyo ngayon, sino po ang mga salarin? Hindi po ang pamahalaan, kundi itong mga tao na ito. Sabi ko, kapwa Pilipino, ginagatungan pa ang kapwa Pilipino. Kapwa Pilipino, niluluko nila ang kapwa nilang Pilipino. Sila ang, 'di ba? Sila po ang talagang kumita. Tama nga, 13 billion, biro mo. Sabi ni Congressman Kiambo. Uy, sus Maria Josep. Ano sabi? Hindi rehistrado sa Securities and Exchange Commission. Ay, sus, mako, SEC. Securities and Exchange Commission. Aba, gumalaw kayo. NBLY, Agri-Venture. Naku, ang dami nito, guys, Trading McMahon Rice and Corn Trading King B Company. Non-STO, STEO, Agri-Traders and Lucky Buy and Sell. Sa halip na nangangalakal ang mga ito bilang sole proprietorship na nakahistro sa Department of Trade and Industry, kaya naging mas komplikado ang pagpapatupad ng government regulation sa mga ito. Yun, tama. Sige guys, sino ang lumalabag sa batas? Sino po ang hindi sumusunod sa rule and regulation? Sila. Ito po yung mga tao na walang inisip, kundi kapakanan lang nila. Hindi man lang nila inisip yung ang mga kababayan nilang Pilipino nahihirapan. Lalo na po yung mga nasa laylayan, nahihirapan. Siyempre, magkano bang kinikita nila sa isang araw? Kung 200 lang, 150, kulang yun. Kung magkano ang kilo ng beef, 55, 52, ano pang ibibili nila ng ulam? Naggagatas pa yung mga anak. Nako, Maria Josep. Ayan alam na alam nyo kung sino ang may salarin. Ito po ang dapat tutukan ng House Committee dito sa Quinta Committees na ito, na dapat masugpo itong mga traders na ito na hindi lisensyado. Kailangan ito monitorin itong mga to. Imo-monitor itong mga ito. Kung hindi, ay nako, dapat ipakulong to mga to 'Di ba? Pandarambong. Ayan. Kahapon ito guys, sayang hindi ko lang na-upload. Ayan Sabi ni Congressman Salceda, top rice importers ginisa ng Quinta Committee sa price manipulation. Mayroon talaga the committee focus on top importers because there were clear sign of speculation in the rice import market, such as swelling commercial inventories, delays and withdrawals by importers, and imports surpassing USDA, which is ang United States Department of Agriculture's projection, sabi ni Albay Representative Joey Salceda. Yan. Ito, dahil inumpisahan nila na ito, malamang tuloy-tuloy. Dapat ito, bawat main problem ng bansang ito, yun dapat ang tutukan. Pagdating sa rice, sa problema ng bigas, bakit mahal, yun po ang dapat tutukan at hanapin kung saan galing ang pinakapuno, bakit ito ay nagmahal sa merkado. Although, pinirmahan na nga ni Pangulong Marcos Jr. ang
terrific aklo na yan para bumaba ang presyo, pero nakikita natin hindi nga, kasi kagagawa nito mga traders na smuggling ito. Oh, maraming salot sa lipunan, guys. Oh, ayan, ha? So yun, guys, ano po ang kapalagayan nyo? Oh, linawin natin, ha? Wala po kay Pangulong Marcos ang problema. Ginawa niya ang kanyang best para mapaganda ang sa hanay ng sektor ng dito, katulad ng bigas na ito, sa rice prices, di ba? At ito naman, ang ating mga congressman ay gumalaw na sila sa pamumuno ni Speaker Martin Romualdez. Anak ko, lagot kayo. Kinta committee ito, guys, ha? Mayroon tayong House Committee tungkol dito sa kurakot ni Piatos. Mayroon tayong Quadcom tungkol dito sa mga involving sa mga drug at pagnanakaw sa bayan. At ito naman, ipinanganak na naman ang Kinta Committee for sa mga mga smuggling. Agay. Mga babayan, panoorin nyo po, no? Itong paggisa ni Congressman Erwin Tulfo sa mga importers at retailers at traders. Panoorin nyo to, guys. Panoorin nyo to, okay? See you again on my next upload video. Eto na. This year, merong po nagmamanipulate ng price. So kung 33 po something ang landed cost, then nasa 33, dadagdag si importer ng presyo, tracking, etc. How much is it, Attorney Chu, yung pagpasa niya sa importer, how much is it? Kasama na po yung profit niya, expenses niya, tracking, warehousing, etc., etc. How much? Your Honor, hindi ko po nakuha yung landed cost, but the rate that we sell it to our wholesaler, I was told it was 41. Noon po, before the tariff decrease, it was 48. And now po, binaba na po nila to 41. All in na po yan, 41. Alright. Ang pasa niya po sa wholesaler or pasa niya sa retailer? Wholesaler lang po. They don't sell to retailers. Okay, so 41 po wholesaler. All right. Now, my question is, who's the wholesaler here? Can somebody, Mr. Cruz, right? Mr. Cruz, Mr. Chair, how much naman po pag nakuha po ninyo? Is it the same? You're getting the same price pag kuha ng binibenta sa inyo at 41 yung imported rice ng importer, or nakakuha kayo na mas mababa pa as wholesaler? Same lang po, Your Honor. Alright, 41, right? Magkano po ang pasa na ninyo sa retailer, sa mga retailer ng bigas po at 41? Magkano po ang pinapatong ninyo? Kung pasa lang po, ang 35, between 35 to 40 po ang presyo namin. Ano? Between 35 to 40 per kilo. 35 to 40 ang ibinibenta nyo po sa retailer. Saang retailer po yan? Saan po, anong grupo po na retailer ang binibentahan nyo ng 35 to 40? Sige na po, sir. Mga walk-in lang po yung buyer namin. Ano po? Walk-in lang po, walk-in. 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 Yeah. So 35 to 40 per kilo. Anong klase yun? Broken, well-milled, etc., etc.? What is it? Broken po, broken. Broken. 35 to 40 per kilo. Now, Mr. Chair, did we invite any retailer here, Mr. Chair? Can we ask if we have any retailers here? Because we're trying to figure out from 33, bakit wala pa ako nakikita na less than 50 pesos per kilo na bigas? Puro 50 hanggang 60. May retailer po tayo. And the retailer association or group come forward because we're trying to figure out saan po dito ang pumatong na napakalaki. Pasensya na po. Baka sa retailer ang may problema Hello naman. po, magandang hapon po sa lahat. Si Orlando Manuntag po from Grains Retailers Confederation of the Philippines. Yung po sa presyo po na nakukuha po ng mga retailers po sa Bulacan, ito po kasi pinakamalapit po sa Manila. Usually po,
nakakabili po yung mga retailers ng 38, papasa naman nila ng plus 4 pesos or 5 pesos. So nasa market po ng 42 or 43. Ito po yung mga broken. Ito naman po mga well-made rice, nabibili po nila ng 1,950. That is 39 pesos po or 40 pesos. Nabibinibenta naman po sa market ng 44 or 45 pesos. So yun po yung nangyayari po ngayon sa kasalukuyan po. Eh bakit? Pero, Mr. Chair, mag-ikot ka sa palengke, itataya ko na sweldo ko, bonus ko, pati bahay ko. Wala kang mabibili na lintik na less than 50 pesos. Tama. Bihira po, Mr. Chair. Pinagbobola tayo ng mga hinayupak na ito. I'm sorry for my language, pero niloloko tayo somewhere else eh. Nakita, sinabi na ng customs 33, sinabi na nga ng wholesaler 35 to 40 ang benta niya. Bakit sa palengke na 50? Are you saying, Mr. Chair, 10 pesos ang kita mo, 40, 50, 20 pa nga hanggang 60? Saan nangyari? I mean, where are all the savings? Yung bumaba ang presyo sa world market according to NEDA, according to PSA. Bumaba yung taripa, 15%. Yung savings po, nasaan napunta? Yun. Dapat po sa tao po yun, hindi binabaan ng Pangulong Marcos yung taripa para kumita kayo. Binabaan yung taripa para kumita yung tao. Nasaan? You have to explain that now here. Kasi kayo po yung retailer, sa inyo ang may bukang sa inyo ang problema. Tama. Because the wholesaler is saying 35 to 40. Pagdating sa inyo, sinasabi mo by 42. Wala po ako nakitang 42. Nag-ikot po tayo ngayon. I'm sorry, Mr. Chair. Nag-ikot po tayo doon. Nagtanong-tanong kami. Sinasabi, 2 kilo lang po pag 45. Pero pag bumili ka ng 50 pesos o pataas, pwede ka bumili ng 50 sako na bigas. Why is that, Mr. Chair? Grecon, Yes, Ken, ay Yes, as po Director. sa, ang napansin po kasi namin, doon po sa lahat po ng mga importation na dumating po, nasa 74% is 5% whole grain. So kung 5% po siya whole grain, sa kabuuang importation natin as a whole, buong taon, wala po tayong makitang masyadong mababa sa merkado. Nakita po namin sa data, siguro po nandito po naman sa BPI, may nag-send po sila ng data po nung isang araw, naghingi po kami, around 16% lang po is only well-milled rice. So, kung yan po ay nakalatag po sa numbers, nakita ko po namin, around 600 metric tons lang po. Nakabuang 4 million. So, ibig sabihin sa buong taon, pagka binaybay po natin per month, kokonti lang po talaga yung bahagi ng well-milled at saka broken rice. So, siguro po, isa po ito sa nangyayari dahil inopen po natin yung market sa mga importers po, open trade po tayo. Hindi naman po natin nakita po yung regulation. Siyempre po, mas marami pong bumibili po ngayon ng mga premium rice rather than po sa mga mababa po na presyo. Pero siyempre po, marami rin po naghahanap. Lalo na po yung mga kababayan po natin na marginalized, mababa pong presyo. Pero sa nakita po namin data, konti lang po talaga nag-import ng 25% at saka broken. So, given the fact po na 35 metric tons po, 35,000 metric tons po tayo per day, so what is 260,000 metric tons for the whole year? So, manipis po talaga yung, yung bilang po. Mas marami po talaga is premium. Siguro nakikita naman po sa data ng BPI. So, thank you po so much. Mr. Chair, let me direct now my question to the BPI. Mr. BPI, is this true what he's saying na mas gusto nilang ng mga importers mag-import ng mga mahal? Aren't you considering yung mga kababayan natin na hindi maka-afford ng 50 pesos per kilo na bigas? Hindi ba ninyo sabihin lang, hoy importer, mag-import ka naman ng mumurahin, yung maputi, mabago, kahit papano? Can't you dictate? Kayo nagbibigay ng permit, hindi ba ninyo pwedeng manduhan sila? Mag-import ka ng kalahati na ganito, mas mura. What are you doing? Mr. Chair, thank you po for the question. then after you, I think we will recognize FFF. Apo. Sir, on the data po, tama naman po yung nasabi. Actually, sir, nag-initiative po kami para i-categorize yung ini-import ngayon. So, sa 5%, nasa 70%. Sa 15%, nasa around 4%. 25% brokens is nasa 15%. 100% brokens is nasa 6.19%. And other types po ay nasa 3%. So, aside po doon sa 5% broken, na 70% nasa
around 30% po yung ibang classification ng bigas. As for the mandating, sir, sa kanila, kung ano po yung i-import, sir, sa amin pong mandato ay talaga pong sa sanitary and phytosanitary concerns po tayo, and then sa food safety. And we do test these bigas po na narito at dumadating sa atin. So are you saying, Mr. Chair, wala kang control kung anong i-import nila? Hindi ba lang ninyo iniisip yung mga kababayan natin? Paano kung mag-import lahat yan ng 60 pesos per kilo? You don't care? We have a problem, Mr. Chair. Mr. BPI, we have a problem. Kaya nga binabaan na yung taripa, kaya nga tayo mataas ang inflation because of this, then wala po kayong ginagawa. You need to do something. I mean, do something. Di ba? Kung kailangan ninyo ng more power, then come to Congress and Congress will give you that. Kaya nga tayo may investigasyon. Puro kayo tango, pangalawang hearing na ito. Hindi nga malaman kung sinong nag-check ng mga presyo. Hindi tayo makasagot. Mr. Chair, if you recall, tinanong ko na kung sinong in charge. Walang makapagsabi kung sino ang in charge sa tingin ng presyo, pagsita. Monitoring lang sila lahat. DA monitoring, TTI monitoring, NFA monitoring, lahat ng mga ito, puro monitoring. Mga walang silbi. Now, can't you do something about it? Or what do you need? Na para pwede mo silang diktahan, importer, kailangan na ng Congress, kailangan na ng gobyerno, mag-import kayo ng mura na bigas. Can't you do that? Sir, thank you po. Actually po, kami po ay nagpapasalamat nga sa Kongreso dahil po doon sa batas na pinirmahan kahapon na nagbibigay sa amin, sir, ng power talaga na magpunta sa mga warehouse na ito at makita. Actually, sir, ito pong initiative ay salamat din po kay Kong Mark sa Committee on Agriculture dahil pinaklasify ho nga sa amin itong mga ito. Siguro po dahil po doon sa certain section ng bagong batas na kami ho ay mag-uusap ng PSA, ng NEDA para ho makapagbigay ng policies ho para mas ma-improve itong ating situation ay yun po naman ang aming gagawin at ito po ay amin ang may nakalatag na naman pong plano para po dito. Mr. Chair, I know my 5 minutes already up. My next thing is I move that we ask the importers and the wholesalers to give us the list of their clients, the retailers, para malaman po natin sino po ang kanilang mga kliyente para maimbita po natin sa susunod na hearing yung mga... So yun mga kababayan, narinig nyo yung sinabi ni Congressman Tulfo. Sinabon niya talaga itong mga importers, retailers, at mga suppliers, mga beswa. Kasama na po ang ahensya ng gobyerno. Di ba? Ginisan niya, narinig yung sinabi niya. Ngayon guys, sino po ang may problema talaga? Di ba? Sino ba may problema? Yung retailers, suppliers, importer, traders. Yan po ang aking nakikita. Kanya-kanya tayong opinion, respetuhin na lang, no? Ang mga opinion natin. So yun guys, ano ang kapalagayan nyo? Sana po ang Kongreso, sitahin niya ng sitahin itong mga ito. Bigyan ng mga leksyon ba? So maraming salamat sa inyo watching. See you again on my next upload video mga beswa. Bye 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 and babus. God bless Philippines.